Hi everyone! Good morning sa inyo lahat. It's me again, Rans, and welcome back to my channel, Simple Life. If you're new to my channel, please like, subscribe, also hit the notification bell para po kayo ma-notify automatically every time na may mga new upload videos. For this vlog, since I've been getting a lot of questions, a lot of messages, nagtatanong kung ano ba yung mga load namin dito sa bahay. When you say load, ito yung mga gamit or appliances na inirarun namin sa pamamagitan ng aming solar power system or solar power setup. But before that, samahan niyo po ako dito sa Robinson's Place, Bacau Diversion Road, Tejero, General Trias, Cavite para magpalamig at mag-chillax ng konti. Then after that, labas na ulit. I am planning to buy a new refrigerator. One of the most important factors that you should consider pag bibili ka ng refrigerator ay yung kanyang EEF. Ano ba yung sinasabing EEF? It is Energy Efficiency Factor. Ito yung tinatawag na Energy Guide Label. And as you can see in the middle, meron 3 big numbers. That was I have mentioned earlier, the EEF. Ano bang meron sa EEF? Bakit kailangan natin tingnan? Mentras mataas na EEF, it is more energy efficient and therefore has a lower operating cost. So, sa madalit salita, makakatipid tayo dito. Sa pagkakaalam ko, ang pinakamataas na EEF sa refrigerator ay 625. Maybe may mas mataas pa dyan dahil napakarami nang naglalabasan ngayong mga bago model ng refrigerator. And for you guys, if you want to know the energy consumption of your refrigerator at kung paano i-estimate yung contribution nito sa inyong monthly electric bill, i-search nyo na lang sa Google. What? May kasama siya, bukod sa discount, may kasama po siyang may free po siya na select ice cream po. Gano'ng kalaki? 1.4 liter. 1.4 liter. Ah, okay. It's a new and another day. Medyo mahaba yung gap or pagitan ng mga araw mula nung nakapag-film ako sa Robinson's Place, Bacau. Dahil tiniming ko na ganito yung hinahanap naming panahon. Naming mga naka-off-grid. Ulitin ko, off-grid ang tawag sa system kung saan ang kuryente ay hindi nagmumula sa isang distribution utility or sa Meralco to be exact. Ibig sabihin po, 100% solar power system. Kaya kung sa iba, TikTok is life, sa amin, sunlight is life. Napakaganda ng panahon, napaka-araw, tirik na tirik ang sikat ng araw. Gustong gusto ko yan. Before we proceed to our load, let me give you an idea regarding our current setup. Nag-upgrade kami paunti-unti, nag-add kami ng mga panels, battery, at nag-switch kami ng aming mga solar charge controller, same as well as sa power inverter. Pero maisingit ko lang po. Pasensya na po, maikli lang to. Talagang mahilig ako magsingit. Kasi yung iba nagtatanong, bakit kami naka-off-grid? Okay, ganito yon. Yung lote na kinatitirikan ng aming bahay ay may konting problema. Nag-apply kami dati sa Meralco para sa kuryente at nang malaman ng Meralco kung saan yung location, hindi kami inaprubahan. Oh no! At kami ay pinagtabuyan. Charot lang po. So during that time, wala kaming choice at yun na nga. Doon na dumating sa buhay ko si Solar. Siya ang nagpuno sa mga pagkukulang. Siya ang nag-provide ng mga pangangailangan ko. Pero real talk, kulang pa rin. Hindi sapat yung mga ibinibigay niya.
Actually, napakarami nang nag-message sa akin. Yung iba nga, hindi ko kilala. Through comment section from my previous vlog, gusto rin nilang mag-solar. Pero, bago sila gawa ng setup, pinapaliwanag ko mabuti sa kanila na napakaraming adjustment ang kailangan gawin. Kailangan nakadepende ka sa sikat ng araw, sa panahon. Meron tayong tinatawag na DOD. Dapat ang battery hindi bababa sa 12.1. Kapag ka bumaba na sa 12.1, yun na yung medyo critical. Nade-degrade yung mga battery. Sa iwas sa gusto mo, kapag ka makulimlim, no choice. Kailangan mo itigil lahat ng ginagawa mo. Kailangan mo patayin yung mga appliances na kailangan mong gamitin kapag ka hindi maganda yung panahon, pag hindi maaraw. So, yun yung mga disadvantage. Kaya, kung tatanungin ako which is better between the two, my honest opinion, maganda at iba pa rin talaga yung supply ng kuryente na nagmumula sa distribution utility or sa Meralco compare sa solar power system. Okay, now let's proceed to our load. First, itong clip na to, ito yung kinakabit namin. Yan, katulad yan. Isa yan sa mga adjustment ang ginagawa namin. Kapag ka makulimlim ang panahon, yan ang kinoconnect namin sa may battery. And then, meron na kaming ilaw sa dining table. Aside from that, meron pa kaming isang clip na ikino-connect. Yun naman ay para sa CR at saka sa kitchen. Ito naman chandelier na to, inalis namin yung original bulb niya. 5 kasi yan na 27 watts. Ang pinalit namin ay 12 volts na LED light. Okay, ito naman yung aming solar fan. Bali, 3 yung aming ganyan. 2 pang wall at isang stand. Ano ang kaibahan ng isang typical na electric fan dito sa solar fan? Ang electric fan, usually nag-range ang kanyang rated power from 45 to 55. Hindi ako sigurado. Tapos, ang kanyang rated voltage ay 220 volts. Itong solar fan, kung makikita nyo, siya ay 15 watts lamang. Tapos, ang kanyang rated voltage ay 12 volts. So, itong solar fan na to, nabili namin siya. Walang kasamang guard at saka blade. As in, itong body lang. Yung pinakamotor. Yung cord na yan, yung parang jack, yan yung nakakonect sa may battery. Kaya, umaandar siya. Kaya siya gumagana. Ngayon, okay. Yan. Pagka inalis mo to, hindi na siya gagana. Kasi nga, dito siya nakakonect. Okay, dito naman tayo sa TV. Kung ikaw ay magsusolar, dapat ang TV mo LED. Mas matipid kapag ka LED. Okay, nabingay ako doon ng very very light. Umalis ka. Umalis ka. Eto na, aalis na. Etong printer, napakabihira at halos hindi na rin talaga namin nagagamit dahil nag-malfunction yung kanyang lagayan, yung pinaka-lagayan niya ng ink. Tapos, yung dalawa naming speaker, yan, napakabihira lang din talagang magamit. Yung ampli, and then yung aming DVD. Ang talagang ginagamit namin ay itong portable. So, kapag gabi may papanoorin kaming movie, ayan, dyan. So, nakukuha nyo na ba unti-unti? Yung kapag ka solar, lahat siguro ng paraan ng pagtitipid, maiisip nyo na. Pasensya na, medyo magulo.
here our laptop. Ito yung ginagamit ng mga bata kapag nag-aaral. Ang learning modalities ng aking mga anak ay modular. And then, Bluetooth mic. Pero kapag malakas ang concert, ito na ang ginagamit ko kapag ako'y kakanta. Malimit ako maglaba, hand wash. But for the sake of this vlog, gagamit ako ngayon ng washing machine. Every time na bibili kami ng appliances, ang unang-una namin tinitingnan ay yung may pinakamababang rated power. Katulad nitong washing machine na to, ito ay 350 watts. Meron pang mas mababa dyan, kung di ako nagkakamali, 275 yung Sharp. Yun nga lang, during that time, walang stock. Okay, ito, pangalawa na to. Ito na yung mga decolor na t-shirt. Okay. So, iwanan na natin siya. And last but not the least, ito na po yung Kandura Negosyo Inverter na refrigerator na binili ko sa Robinson's Place, Bacau. It is ideal for small family and dinisenyo siya specifically sa mga may tindahan. Yan. Yan. Sa crisper, mga gulay. For me, napakaganda niya. Lalo na sa mga may tindahan. Napakabilis mag-yellow. Within 4 hours, okay na. Yun nga lang, hindi kami gumagawa ng ice. Ang nakalagay sa aming freezer ay mga frozen goods. Yan, frozen meats. Okay, finally, naipakita ko na sa inyo yung aming load. Sa mga nagtatanong dyan, sa mga nag-message, hopefully nasagot ko po lahat ng mga katanungan nyo dito sa may video na to. Disclaimer lang, hindi po lahat yan nagagamit namin ng sabay-sabay. Pagka solar system, lagi nyo tatandaan, one at a time. Kasi meron tayong dapat sundin na yung tamang calculation, dapat i-consider natin. Yung mga bawat appliances na i-run natin, dapat akma sa kung anong setup meron tayo sa bahay. Dito ako laging nakabantay sa aming solar charge controller. Every time na nagsasaksak kami ng mga malalakas na appliances katulad ng refrigerator, iniiwasan namin na iyan bumaba sa 12.1. Katulad ng sabi ko kanina, iwasan natin yung madrain yung ating mga battery kasi para mapahaba ang lifespan ng ating mga battery, dapat tama ang ating paggamit. I think lahat nasabi ko na, napaliwanag ko na. But still, if you have any question, pwede pa rin naman po kayo magtanong. Just comment down below. At sasagutin po yan lahat ng nanay ko. Sa mga baguhan po na nakabisita sa channel ko, please don't forget to subscribe. At bago po ako magpaalam, katulad ng lagi kong ginagawa, nais ko po munang pasalamatan yung mga taong walang sawang sumusuporta, lagi nandyan, lagi nanonood ng aking mga vlog. Kahit pa nga minsan walang kwenta yung mga sinasabi ko. At sa mga patuloy na naniniwala, noong una pa man, sinabi ko, I really don't have a deep understanding pagdating sa mundo ng solar system. Pero maraming salamat po. Thank you so much sa inyong lahat. Lagi po tayong mag-iingat. Saman tayo naroroon. Stay safe everyone and God bless po.